Our devotion for today ay entitled Praying to Your Father. Our scripture reading ay nasa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, and that is about the Lord's Prayer. And our key verse ay nasa Matthew chapter 6 and verse number 6. Ang sabi ni Jesus, "But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to your Father, which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly." So, kung titingnan natin yung ating scripture reading, makikita ho natin doon ang unang pagtingin sa Diyos sa Lord's Prayer ay hindi po natin makikita agad na ang kapangyarihan ng Diyos o ang authority ng Diyos, kundi ang makikita ho natin agad ay yung kanyang pag-ibig sa atin bilang ating Ama. So, sa mga panahong iyon, maaring ang mga disciples ng ating Panginoon Kristo, habang sila ho ay nakikinig sa sinasabi ni Jesus, maaring sila ho ay hindi ho nila maintindihan kung bakit ganun ho ang naging expression sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat kung titingnan ho natin ang pag-aaral sa mga Hudyo, nahihirapan ho silang pangalanan ang Diyos. No, kumbaga kahit nga ho tawagin nila ang Diyos na Jehovah God, ay nahihirapan ho silang tawagin ang Diyos sa ganong pangalan. So dito pa ho kaya sa tagpong ito na sinabi po ng Panginoong Jesus, pag tumawag sa Diyos ay tawagin ho natin siyang bilang ating Ama. So ang isang taong makasalanan, hindi niya kumbaga pagtatangkain na tawagin ang Diyos bilang kanyang Ama. Pero still, nakikita po natin na ginamit ni Jesus ang ating Panginoon, ang ating Master, na ang Diyos ay ang ating Ama. So napakahalagang yun ay ating ma-realize or ma-recognize sa buhay natin na bilang mga mananampalataya, ang Diyos po ang ating Ama. Ang Diyos ho ang ating Tatay. So makikita natin ang pinaka-idea kung bakit in-address ni Jesus ang Diyos na Ama. Yun ho ay nagpapakita ng personal love and devotion ng Diyos sa atin. Kumbaga, kung tayo ho sa bahagi natin, hindi ho natin kayang mahalin ang Diyos kung hindi ho natin siya kilala. At hindi rin ho natin siya kayang mahalin kung hindi po natin marirealize na mahal po niya tayo. So, ipinapakita ho sa atin ng talata na God as our Father, na ang Diyos ho natin is intimately iniibig ho tayo. So, yun ho ay nagpapakita na ang Diyos bilang Ama, ang kanyang pag-ibig ay napaka-extreme, napaka-dakila. Ipinapakita ho na ang Diyos na ating Ama ay hindi ho kagaya ng mga ama ho natin dito sa lupa. Sapagkat ang Diyos natin ay Ama ng pag-ibig. Siya ang nagmamalasakit sa iyo, siya ang kumakalinga sa iyo, siya ang magbibigay sa iyo ng security. So ang Diyos ho natin sa kanyang parental love na tinatawag, ini-offer po niya sa atin ang security na anuman ho ang mga sitwasyon natin sa buhay natin, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ini-offer din ho niya sa atin ang encouragement na ikaw man ay nanghihina, nalulupaypay, may mga sitwasyong hindi mo maintindihan, ang Diyos amang nasa langit ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. And ini-offer din ho niya sa atin ang kalaguan, ang maturity. So napakahalaga na makita ho natin na ang Diyos na Ama nating nasa langit ay handa ho siyang makinig sa ating mga puso. Bilang mga mananampalataya, anuman ho ang mga bagyo na pinagdadaanan mo sa iyong buhay, ang panalangin sa Ama, ang panalangin sa Diyos, ang iyong pwedeng sandalan upang maranasan mo ang kanyang walang hanggang pag-ibig at ang kanyang pag-asa na nais niyang ibigay sa iyo. So ang napakagandang ma-realize natin in this devotion, ano man ang mga bagyo ko sa aking buhay, ako man ay nasa matinding pangangailangan, ako man ay nasa desperate situation ng aking buhay, ako man ay may mga kalagayan na hindi ko maintindihan bilang isang tao, pwede kong tawagan ang Diyos bilang aking Ama at ma-experience ko ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang kanyang security, ang kanyang comfort, ang kanyang encouragement,
maging ang kanyang patuloy na pagpapalago sa aking pananampalataya. Let us pray. My Father in heaven, pakinggan niyo po nawa ang aking mga puso. Alam ko po, O Diyos, na ikaw po'y nakikinig sa akin bilang aking Ama. At anuman ho ang mga bagyo na pagdaanan ko sa aking buhay, alam ko po, O Diyos, na andyan ka po upang magmalasakit at upang magbigay ng kalakasan sa akin. Ito ho ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.